Let me begin by just giving you a very simple story on how war would affect our lives. Ang nanay ko po ay mestiza, Maranao. Ang lola ko ang Maranao. Lolo ko Chinese, yung galing talagang Xiamen. But my father is Cebuano. We trace our lineage from the father, so Cebuano ako, but I never stayed there for a moment. Then, ang anak ko, yung vice mayor ngayon, nag-asawa yan ng Moro lady. Ang nanay niya, Maranao, ang tatay niya, taga dito, Tausug, Sangkola ng Hulo. Alam mo, noon pa, I was a prosecutor, nasasaktan ako na makikita ko yung gera na, especially yung dito. Di masya, iba yung sa Communist Party of the Philippines. Na may mga pinsan ako na iminilef noon dyan sa Lanao. And I would always say, kailan pa ito matapos itong gera na to? Because basically, walang tao na gustong pumatay at mamatay. Ang problema nito, may mga tao na gusto nila ang ibang paraan, just like the Communist Party of the Philippines. Kunin nila ayaw ng eleksyon, kundi force of arms. Yun ang nakadiferensya. Because we really do not believe in killing people just to get control of government. You have to have, sino bang maniwala na maging presidente ako? How destiny of this planet goes? Andito naman sa alam nila yung mga Moro na ang anak ko, mga Tausog. Kaya lang, may diferensya tayo. So, ang trabaho ko when I became president was really to seek peace, not war. At inumpisahan ko na kaagad yung peace talks, pati yung mga tao dito, pati kay Noor, kilala kami matagal na. I've been telling him, Noor, can we just talk about, tapos maghanap tayo ng paraan kung paano. So with the Communist Party of the Philippines, as a matter of fact, wala nga nakalam, not even Secretary Lorenzana, bigla na lang silang na-surprise that I will declare a truce. Yun gusto kong ipakita sa kanila. Na without their urging, without their asking for it, binigay ko na kaagad to show good faith na gusto kong pag-usap tayo ng mapayapa. Yung nag-iba ang isip ko because one day, sabi ni Secretary of Defense, marami naman nangamatay mga sundalo at injured seriously because of getting blind. Sabi ko, anong klase ito? So I decided to leave. Pasok agad sila ng statement na sana, kagabi pa man sana, i-ceasefire na rin namin. Sabi ko, huwag mo akong lukuhin. So, yun ngayon. But we are still pursuing the talks with or without season. Dito, ready na kami, I don't know, but it would come within this month. Duresa, and the guys na sa government panel, to talk to Noor, at kung maaari isabay ko na lang kasi magastos yung isa't isa. Pwede naman yung in the discussion, half of the discussion with Noor and half of the discussion would be with the MILF. So, may sabi ko, in the meantime, huwag ninyong do not. But the problem is itong Abu Sayyaf, or I really don't know whose identity for what. Kasi hindi naman, I have been talking to Noor, sabi niya, sige lang, but hindi ko kasi kaya itong minsan. Well, anyway, sabi ko, those who want to destroy us, then you have to destroy. We not only fight, we destroy. Kaya kung hindi, wala namang mangyari. Wala namang kausapan. Ako, anytime,
I can sit down and talk peace to them. And anytime I can request the armed forces of the Philippines to just stay put. Ang problema sila. Ngayon, itong mga komunista, kung if it is to their favor, Geneva Convention, treatment of prisoners. Pag hindi sang-ayon sa kanilang fighting stance, using the landmines, walang Geneva Convention. Sabi ko, kung ganon kayo, wala talagang kapayapaan to. Sabi ko, you started the war 45 years ago. Do you want to continue for another 45 years? Sabi ko, kami sa gobyerno, gusto namin. Kayo. Ito kayong mga taga-tausog, mga taga-hulo. Alam naman ninyo yan, baski saan. Lahat ang tausog sa Davao may deputy mayor. Lahat tinutulungan ko doon. Kasi ayaw ko ng gulo. At yung marinig ko na inaapi-api kayo, gusto ko tabla tayo. Ako by Dugong Moro, kuya naman siguro, naintindihan ninyo yan. At pwede ba tayong mag-usap? In the meantime, we do not fight. But pag inatake yung mga sundalo ng gobyerno, wala akong magawa. Kisa kami yung mamatay, di kayo na lang. Mahirap man yung sabihin ko sa kanila, tanga ka lang dyan kasi may ceasefire. So you have to be very vigilant, of course, the soldiers of the Republic. And sa lahat ng bagay na kailangan ninyo para manalo kayo, iibibigay ko. Sa panahon ko, wala kayong problema.